ang kwento pa rin po ng flood control project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Art. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. Ocho diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde at ang tatay niya na si Mr. Art Atayde, 60 million pesos. To the rescue agad-agad si May. Kaya doon naglalong umihit yung chikahan. At yun naman ay mauunawaan natin. Alam nga namang kapitbahay pa magtanggol kay Congressman Arjo. Natural si Maine, di ba? Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa natuklasang yaman kina Arjo Atayde. Maine Mendoza, damay! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang maanumalyang flood control na maituring na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na napulgar sa ilang sangkot na mga politiko na isa nga sa pinangalanan ay ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde ng 1st District ng Quezon City. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang pinakamainit na paksa na kung saan nabigla din sila sa mga pangyayari. Nabibigla lang tayo sa bilis ng mga pangyayari. At tulad nga po ng una naming paksa na ilalatag sa inyo, ang bilis din dito. Ito ang hindi nakaplano. Ay, oo. Kinagulantang nila ito. Pati na ng ating mga kababayan. Yes. Ang tinutukoy po natin, mga kachika, syempre pa, ang kwento pa rin po ng flood control project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Art. Nagulantang ang marami talaga. Nagulat diba? talaga. Oo, nung paglabas kasi nung pagbanggit ng pangalan niya, eto na, ilang oras. Naglabasan naman na yung mga Kaya naman agad-agad si Maine Mendoza para din siyang pigsa, layo pa ng karayom. Ay, talagang super. To the rescue agad. Kasi naman asawa niya yun. Natural, maintindihan At ang natin. sabi niya, stop the hatred. Walang ginagawang masama ang asawa ko sa loob. Unfair. Huwag kayong magpapaniwala sa mga baseless accusation, mga ganyan. May sinabi ba siya huwag kayong magpapaniwalaan? Sabi niya, baseless daw Baseless. accusation. Oo. Sabi niya. Ako naman, lagi ko naman inilalatag tayo, ito po ay kwento pa lang ng mga Diskaya. Hindi pa po natin alam kung alin ang totoo at hindi sa kanilang mga sinabi sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, yung burden of proof, sa kanila pa rin po yun. Hindi bang gagaling sa mga pinagbintangan nila at sinabi nila mga pangalan. Yung burden of proof dun sa mga Diskaya, patutunayan nila ngayon na totoo ang kanilang mga sinabi at inilatag na naratibo. Correct. At dahil sa artista nga si Maine at si Congressman Arjo, natural lang na pinag-uusapan siya. Yan. Naku, ang bilis talaga. Ang titindi, no? Ang titindi yan. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad kayo? Almost every month. Nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. May mga regaluhan pa kayo ng mga Kelly bag. Mga yung 7 million. 7 million worth na Yung Hermes. Hermes Tapos Kelly bag. sinundan na ito ng mga bahay na pinagagawa. Ganito yan. Ang lahat po talaga may back to you na tinatawag. Yan ang nakakalungkot. Yung pagpapa-interview sa isang panahon na hindi natin akalain na isusumbat pala sa atin. Hindi pala nabubura yan, nabubura. Totoo. Sige, balikan natin yung mga kwento tungkol sa interview naman ni Sylvia Sanchez, ang nanay naman ni Congressman Arjo. Siyempre, meron siyang interview kay Corina Sanchez, yung may yate, at saka naka-jet ski siya. Di ba? Labas ng labas yan sa Paulit-ulit. At saka yung unang dating, di ba, si Corina, nahanap niya si Sylvia. Nasaan na kaya si Sylvia? Yung pala, andun sa dulo na. Sylvia ang sabi niya, hindi Sylvia. Baka mga iba na namang karakter yan.
naka-jet ski pala, na nakasuot ng pagkalaki-laking diamante. Ay, mga Diba? tingin mo ilang ano, 10 ba? Ay, hindi ako marunong bumasa ng mga karat. Sila lang ang nagkakaintindihan dyan. Tapos may yate, di ba? Oo. Ang sumunod, eto, umaalingaw-ngaw, ibinabalik na may interview ni Sylvia naman kay Karen Davila. Oo. Yung ipinaggagawang bahay sa kanilang subdivision. Oo. Nilipat daw sila dahil kay Jella na raw yun. Oo. Nilipat na raw. Madali ito. Tatatapos ito this year. Mga ganon. Mamamagao. Diba? Grabe. Ayan na, naungkat na pati yung chopper. Yes. Di ba? Yung bahay sa Batangas. Yun, Di ba? Yung mga vacation house. Oo, at saka yung mga resorts nila. Grabe. Kaya ano po talaga kapag ganito na naiipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo iniisip na darating pala, hahalukayin ngayon lahat dyan. Sa patuloy nga ng mainit na pagsaalina na Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang kontrobersyang kinasangkutan ng mag-amang Art Atayde at Arjo Atayde. Eto na nga, lumabas nga rin po. Eto po matagal na naming alam ito pero hindi naman po natin inuungkat ito. Pero lumabas na po sa agenda. Oh, Sa naglalabasan agenda. na rin yan. Naglalabasan. Yung panahon po, 1992, nung inaresto po si Mr. Art Atayde dahil sa bintang na murder at saka kidnap for ransom. So, ngayon ang sinasabi, kasi naman napakalinaw, yung sinabi naman ni Mr. Curly Discaya, Oo. sobra po. Paulit-ulit naming napapanood dyan. Kahit sa ang news, andun talaga. Yung tulad na lang po, kay Congressman Arjo, ipinababalik ko po yung 60 million pesos. Sabi pa nga ni Aling Sara, pera. Sabi pa niya gano'n. Tapos sabi ni Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, ibinigay mo yung 60 million kay Arjo? Sabi niya, hindi po, sa tatay niya, kay Mr. Atayde. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya. Na Klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Sabi niya, kasi daw makukulit, nagpa-follow up. Oo. Diba? Oo, Follow up daw ng nagpapatawag na follow up. tawag. Oo, yung 25%, kung ilang man porsyento yun. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. Ocho diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde at ang tatay niya na si Mr. Art Atayde. Oo. 60 million pesos. Oh. To the rescue agad-agad si May. Ay. Kaya doon naglalong uminit yung Lalo. chikahan. Yes. At yun naman ay mauunawaan Oo, natin. oo. Alam nga naman kapitbahay pa magtanggol Yes. kay Congressman Arjo. Natural si Maine, Oo. di ba? Tsaka yung kapatid niya si Jella. Kasi naman si Jella inataatado pa yung Shopee. Sabi niya ganun. Tapos pag abroad, yung ganun daw, yung mga it's none of your business. So, paano? Sabi niya, ay, magagalit lalo. Yes. Alam mo, ang pinakamaganda talaga dito, huwag na lang munang magsalita. Total naman, magkakaroon naman po ng diskurso ito kung sino ang totoo at nagsasabi ng mga tagpi-tagpi lamang ng mga kwento. At saka sa mga pagkakataon kasi ito, pag galit, pag sinalubog mo ang galit ng tao, yung mamamayan. Sabog na yung talaga base. yan. Kaya, sige lang, magalit muna sila. Saka ka magsalita kapag humupa na sila para manamnam nila yung sasabihin. Oo. At saka, yung hatred, totoo, meron yon. Nababasa naman po namin lahat yung mga ibinabato sa kanila. Pero ang hinihingi din ng ating mga kababayan, accountability. Ayan. Yun naman ang hinihingi nila. So, sinabi naman ni Congressman Arjo na hindi raw sila magkakakilala. Dugto nga sa kwentong ibinagi ni Nanay Christopher Min ay ukol sa dipinsa ng mag-asawang Maine Mendoza at Arjo Atayde na tila nagmamalinis pero napakalikot ng mga netizens na galit sa kanilang dipinsa
na kung saan biglang naglabas ng panibagong ebidensya laban sa mag-asawa. Lumabas ngayon yung retrato. Yung picture, Oo. Nang sabi niya, dumalaw lang daw sa office niya, hi, hello lang daw. Ako ba pag pumunta sa opisina mo, mag-hi, hello lang tayong dalawa? Ay, siyempre, di ba lahat naman nagpupunta, may pakay. kwentuhan. Yan, may kwentuhan. At saka may pakay. Oo, di ba? may kwentuhan. Correct. Huwag na lang sana yung hi, hello lang yan, ganito, ganyan. Doon sila maiipit talaga, doon sa mga salitang biglaan na pagpapaliwanag na talagang lalabas at lalabas yan. Diba? At saka alam mo kasi sila kasi pagka magsalita parang lalo nila hinahamon ng taong bayan eh. Di ba? Bago sabihin nila na ay hindi ko naman kilala yan. Sabihin daw ay hindi mo kilala. Ay ang picture na ito. O Oh, ayan. may mga naglalabas Diba, sa ganun eh. resibo. Nung nakarinig kasi sila ng gano'n nila, ay, nagalit kagad sila na, yun It's eh. unfair, Oo, sabi it's kagad ni unfair. Maine. Oo. Di ba? Yun, okay lang na nakikisimpatya tayo doon sa ating mahal sa buhay, pero hindi lahat ay pinapatulan. Pinipili natin ang gyera na ating papasukin. At dapat pagpapasok tayo sa gyera, may sapat tayong armas at bala. Kaya tuloy, Diba? sa ni Maine, sa pagsasalita niya gano'n, ayan, Nagalit. napunta na naman sa kanya yung focus ng mga tao, yung Aldab Nation, nabuhay. Nabuhay na naman ang Aldab Nation. May mga nagtulos pa ng kandila. Oo, Di ba? At saka yung kanta ni kanta ni Alden. Si Alden daw, God gave me you. Ganun daw. Oo. Paano daw? Kay Congressman Arjo. Blood gave Ay, me you. Ang galing gumawa ng Ang mga memes ang Pilipino ating mga talaga. Matapos nga mabulgar at makwestiyon ang kayamanan ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya dahil sa episode ng programa ng mga batikang broadcaster na sina Julius Babaw at Corina Sanchez na ipinakita ang kanilang magarang ari-arian na kung saan muling binalikan ni Nanay Christopher Min ang katanungan ng mga netizens kung saan din ba galing ang kayamanan ng pamilya Atayde na minsan din nakaharap ni Corina Sanchez ang actress na si Sylvia Sanchez nang ipinasilip ang kanilang maluho na pamumuhay. Oo. At saka, eto na yan. Sige, nagpa-interview kayo na nagpa-interview. Hindi nyo siguro sukat akalain na darating yung ganito. Saan ba naipit ang mga Diskaya? Hindi ba sa mga interview din? Kay Corina Sanchez at kay Julius Ay, oo. Babaw. Ipinakita, ipinagmalaki, ipinagmayabang ang kanilang ilampung sasakyan, ang kanilang mansyon, ang mga adorno sa kanilang Oo. bahay. Di ba? Doon At- din nagsimula yun. At lalo na ang payong na siya ang pinaka Rolls Royce Oo, yun. diba? Binili lang ang Rolls Royce Dahil sa may payong. Diba? Kaya lumaki na ng lumaki, lumawak na ng lumawak. At si Maine Mendoza, meron pang nakarma katuloy. Kasi suplada ka, maldita ka, at saka Oo, may bully mga ka. ganyan ang ano naman. Bully ka, Tapos sabi. otot yan. Oo. Otot yan. Otot yan. Oo. Oo, otot yan. Alam mo, pinagkakaisa na sila ng mga Aldab Nation. Binaibeltan si Maine na hindi naman sana kasali na yun, di ba? Pero nakagawa ng paraan. Dinikit nila talagang Aldab kay Maine. Hinusgahan sila agad. Trial by publicity. Samantalang puro kwento pa lamang po ang inilatag nitong mag-asawang Diskaya na hindi natin alam kung gaano katotoo at kung paanong pinagbuhol-buhol lang ang mga kwento para magkagulo-gulo. Oo. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, ginugulo nila ang sitwasyon. Yeah. Oo, kaya sabi nga, bantayin natin kasi baka malito na tayo. Hindi natin Hindi matutukan alam. kung saan papunta ang kwentong ito. Totoo, baka kung saan sana masuot. Kaya lang, tanggapin natin ang katotohanan. Public figure si na Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde, pati na si Sylvia Sanchez. Kaya yung nag-chopper, di ba, nung nagkaroon ng show sa... nagpunta sila nanood sila ng concert. Oo, hindi. At saka yung isa pa, yung na-traffic kasi sila. Oo, Yun nga yun, nanood Oo. sila ng concert sa Philippine Arena. Sa aking kasal. Ay, hindi, yung nag-chopper sila pamanikan. ng kasal? Oo, Pamanikan. Pamanikan. Isa pa yun. Isa pa yung pamanikan na yun. Yun. Oo. At may chopper naman talaga. Pero alam mo, sorry pero hindi ako naniniwala na dito lang nanggaling yung mga ganyan na mga ano nila sa buhay, kaluwagan nila sa buhay. Kailan lang to di ba? Di ba? Si Tito Art ay dating malapit kay Ginoong Atong Ang. Yun naman yung nung meron pang online Yung sabong, oo. Napakalaki ng kinikita niya doon. Kaya hindi lang dito sa flood control project na ito ibibintang yung kanilang kaginhawahan sa buhay ngayon. Kaya lang kasi di ba, lalo na ganito, pag mga politiko
politiko-politiko, hindi mo na alam kung sino yung, alam mo yon, Kung sino kalaban kung sino mo, kalaban kaaway mo, mo. kung kanino ba nanggagaling itong mga Oo. bagay-bagay na binabato sa'yo. Di ba yan ang hirap talaga? Tapos sabi ni Sobra. Senador Jinggoy, bakit mo tinext yung mga tao? Iisa daw ang text and to all. Oo, to all. Ganon. Kasi, Your Honor, Sinusubukan. noon po kasi na kami ay nakapagbibigay sa kanila, ang dami nilang nandyan. Pero ngayon na kami po ang naipit, nawala na silang lahat. So pinababalik nila. Ano to, bigay Kasi bawi? diba, pambayad Indian giver? pambayad daw ng abogado. Oo. Hindi naman ako naniniwala dyan. Grabe naman ba? Bayad ng abogado. Kasi di ba, siyempre ang diskaya ng mag-asawa kasi di ba na-press na kasi yung kanilang Oo, hindi naman, hindi sila makakagalaw. Na-freeze. Oo, na-freeze na. Kaya naman na-press. Akala mo na-press. O, di ba? Kaya ang ginawa nila siguro, yung mga contract, yung mga binigyan nila, natawagan nila isa-isa at binabawi. Di ba, nakakaloko? Pero eto pa, eto naman, hindi ako sang-ayon na mapapasama Sa sa witness, Witness oo. Protection Program itong Ayun mag-asawang na. Diskaya. Hindi naman ako sang-ayon doon. Saan ba nagpasimula ito? Sino ba naging ugat nitong mga anomalyang ito? Sila yon. Dapat, paano mo sasabihin na lesser ano sila o guilty? oo. Eh sa kanila nga nang galing to. Oo, tsaka kailangan talaga nilang magturo. Accountability pa rin. Oo. Sa inyo yan nagsimula. Kayo ang nabigay at hindi kami naniniwala na sapilitan ninyo itong ipinamigay. Ito ay ginawa ninyo dahil sabi nyo maiipit yung mga proyekto nyo. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Oo. At saka- kasi iipitin daw po kami pag di kami nagbigay. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christy Fermin ay napag-usapan nila kung paano nag-contribute ng tax ang mga ordinaryong Pilipino na hikahos sa buhay, ngunit ang nakinabang ng gusto ay ang mga gahamang politiko. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At saka di ba na yung mga maliliit na mga mamayan na sinasabi nila yung sa Cebu na nagnakaw lang ng lotion, patulong. Romel, Mga ganyan. pag ako naghihiring dati, hindi kami umaalis ni Tina sa courtroom. Kasi hinihiringan yung mga nagnakaw ng lotion, nagnakaw ng isang gatas para ang kanyang anak ay mabuhay. Isang latang gatas na maliit, ipinakukulong. Eh kaliliit na bagay po nun kung tutuusin, bagaman mali. Hindi tamang gawin na para lang tayo may gamitin at ipanggata sa ating anak ay magnanakaw Nakaw tayo. tayo, Mali mali. po yun. Pero yung pagkukumpara, napakalayo naman po. Isang latang gatas, isang ganyan na conditioner o kaya lotion o isang pantalon. Ikumpara nyo naman po sa mga bilyon-bilyon na ninanakaw sa ating pamahalaan. Eh yung mga lotion na to sa isang tindahan, di ba? correct. Sa isang grocery store. Hindi ito yung buwis ng isang bayan ng Pilipino na ninanakaw ninyo. At saka alam mo, di ba, pag nahuli ka sa mga grocery, pag magnakaw ka kagad, di ba sasabihin nila daw na kailangan bayaran mo yan ng triple. Hindi lang triple, Oo. dinadagdagan pa. Dinagdagan pa. Oo. Kaya dapat itong sisingilin natin ito sa mga diskaya, i-triple din natin, di Eh, ba? pinababalik naman talaga sa kanila ng DOJ. Ay, Kaya correct. hindi sila agad-agad tatanggapin na maging witness. Kailangan tama. ibalik nila yung mga kinarit, kinamkam, kinuha, ninakaw na pera sa ating sambayan ng Pilipino. Iyan ang aabangan talaga. Tapos eto pa, akala ng mga kababayan natin, porke hindi sila nagpa-file ng kanilang buwis, hindi naman ako nagbabayad ng buwis. Wala sila. Nakawang ba sila Oo, dyan? deadma. Pakialam ko ba? Hindi po. Kapag bumili po tayo sa isang grocery store ng kahit anong gamit, kunwari gatas, kape, Sardinas. sardinas, Oo, lahat po yan, may buwis na po tayo dyan. Kaya yung mga ninanakaw po na ito, nito mga kontraktor na ito, buwis po natin yan na sila po ang namamasasa sa ating pinaghirapan samantalang sila'y nahihiga sa pera. Correct. Diba? Kasali po tayong lahat. Oo, Yun. kaya dapat concerned po tayong lahat dyan. Kaya itong kay Congressman Arjo, patutunayan ngayon ng mga diskaya kung gaano katotoo na nakakarit ng 60 million talaga itong mag-ama. Ngayon, kwento pa lamang to, naratibo pa lang po ito ng mga diskaya. Gaano katotoo at gaano ka hindi totoo, yan na po ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan lang yon. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!